Malumanay ang tinig ni Gabriel na muling magsalita ito. Tila dumadaing, nagsusumamo. Paano, Cindy? Matutulungan mo ba ako? Huminga ng malalim ang abogada. Kailan mo gustong pumunta tayo sa Cebu? Salamat at pinagbigyan mo ako, Cindy. Aalis tayo ngayong gabi. Ngayong gabi? Maang na tanong ng abogada. Pero imposible naman yan, Gabriel. Pagod na pagod ako at gusto ko na munang matulog. Kailangan pa ako mag-file ng leave sa opisina at i-reassign ng mga kasong hawak ko sa iba naming abogado. Ngumiti si Gabriel. Tila nakakaloko ang ngiti nito. Hindi mo yata naiintindihan na hindi ka dapat magdikta ng oras at araw na gusto mong pag-alis. Sarkasikong wika ng lalaki. Baka akala mo bibigyan kita ng pagkakataong makatawag sa pulisya o sa kaibigan mong asawa ni Aguilar. Wala kang tiwala sa akin? Inis na tanong ni Cindy at saglit niyang nakalimutan kung sinong kausap niya. Sa pinanggalingan kong impyerno, nakalimutan ko na magtiwala. Isa ito sa mga paraan para matili kang buhay doon sa loob, ang hindi pagtitiwala kanino man. Pero hindi maaaring basta na lamang ako hindi susulpot sa opisina bukas. At sa susunod na mga araw, hahanapin nila ako at magtatanong sila. Baka matuklasan tuloy nila ang tungkol sa pagsama ko sa iyo. Bukas ka na tumawag. Sabihin mo nagkasakit ka o may emergency sa pamilya mo. Hindi na nila mahahalatang sa Cebu ka tumatawag. Walang lusot si Cindy. Napailing na lamang ang abogada. Pwede mo naman siguro kung bigyan ng ilang sandali para may handa ang ilang dadalhin ko? Inis na tanong ng dalaga. Dalian mo lamang. Gusto kong makaalis dito agad para makarating sa Cebu bago lumiwanag. Hindi nakakatiyak kung makakakuha ka ng plane tickets kaagad. Baka fully booked na ang mga flight patungong Cebu. May ticket na ako para sa dalawa. Kahapon ko pa ito binili dahil talagang pinaghandaan ko na ang ating pag-alis. Dali-daling pumasok sa kanyang silid si Cindy. Naglagay ng mga kakailanganin niya sa isang traveling bag. Ilang damit, underwear, toiletries, 2 pares ng sapatos, isang flat shoes at isang low-heeled shoes. Sinasara niya ang traveling bag nang masulipan niya ang telepono sa headboard ng kama niya. Kailangan matawagan niya si Major Aguilar para ipaalam na kasama niya si Gabriel para makagawa ito ng paraan na pangalagaan ng kapakanan ng lalaki. Si Major Aguilar ang sumagot sa telepono. Oh, Cindy, bakit? Tanong nito. Kasama ko ho si Gabriel Mercado. Pupunta kami ng Cebu para kausapin si Romulo, pero wag ninyong sasabihin kahit kanino. Cindy, sandali. Ani Major sa kabilang dulo ng kawad. Pero ibinaba ng dalagang telepono nang maramdaman niyang may mga yabag na papasok sa silid. Pero nakita siya ni Gabriel na hawak ang telepono bago nito na ibaba. Hinaltak siya ng lalaki at sinalya sa kama. Sinong tatawagan mo, mga polis? Akala ko mapagkakatiwalaan kita, Cindy. Galit na galit si Gabriel. Ngayon alam ko na ang sitwasyon. Tututukan kita sa lahat ng sandali. Patawarin ako ng Diyos sa gagawin ko sa iyo kapag inulit mo pa ito. Gusto ko lamang sana magpaalam kay Major Aguilar. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Cindy. Kilala ko siya. Hindi niya tayo ipapahamak. Gaano mo siya kakilala, Cindy? How intimate? Alam ba na bisis niya kung gaano ka-close sa kanya? Hindi nagustuhan ni Cindy ang tono ng pananalita ni Gabriel. Naging mabilis ang pagkilos ng abogada. Tumaas ang kanang kamay niya at naglanding ang palad niya sa kaliwang pisngi ni Gabriel. Namula ang pisngi ng nabiglang lalaki sa pagkakasampal dito ni Cindy. Huwag mo akong subukan, Cindy. Asik ni Gabriel sa pagitan na nagtatagi sa mga ngipin. Masama akong kaaway. At anong gagawin mo? Hamon ng abogada. Lumamlam ang anyo na mukha ng binata at tinitigan nito si Cindy. Pamilyar ang titig na iyon. Ganon siya kung titigan ni Gabriel noon habang nagsasayaw sila. And it sent her heart beating wildly. Mapanganib ang pagkakalapit ng katawan ni Gabriel sa kanya. Akala ni Cindy yayakapin siya ng lalaki at nashock siya nang madama niyang gusto niyang gawin iyon ni Gabriel. Tayo na kung handa ka na. Utos ni Gabriel at tinampot itong traveling bag ni Cindy. Ginamit itong isang malahing kamay para hawakan ang siko ng abogada. Pinali si Cindy ang kamay ng lalaki. Hindi mo na ako kailangan kalad ka rin. Asik ng dalaga. Sasama ako sa iyo dahil gusto ko, hindi dahil sa mga banta mo o pananakot. Hindi ako natatakot sa iyo, Gabriel Mercado. Tandaan mo yan. Tinungo ni Gabriel ang pintuan at sumunod si Cindy. Nilak niya ang pinto ng kanyang bungalow. Puro ng pag-aalinlangan ng puso ng abogada ngunit sumunod pa rin siya kay Gabriel. Naidlip si Cindy sa eroplano hanggang sa maglanding ito sa Cebu. Natuklasan niyang nakasandal siya sa balikat ni Gabriel na noon ay nakaidlip din. Dama ni Cindy ang pagkainip sa katauhan ni Gabriel, ang restlessness nito, at nauunawaan naman ng abogada ito. Alam niya ang hirap na dinanas ng dating alagad ng batas sa loob ng bilangguan. Napakahirap siguro para sa isang dating pulis na hindi tiwali ang magdusa sa isang kasalanang hindi nito ginawa. Ang mawalay sa mga nakagawian ay napakahirap na, lalo na sa isang katulad ni Gabriel na aktibo sa buhay. Naalala ni Cindy si Romulo.
Matanda ito sa kanya ng 6 na taon at ito ang nag-interview sa kanya na mag-apply ang abogado sa law office nila. Mabait at matalino si Romulo Salvador. May personalidad naman ito ngunit hindi matatawag na makisig. Malayo siya sa kabuuan ng lalaking pangarap ni Cindy. Hindi nga maintindihan ng abogado kung bakit tinanggap niya ang iniluhog na pag-ibig ni Romulo. Alam ni Cindy hindi niya naipadama kay Romulo ang pag-ibig na inaasahan ng lalaki mula sa isang kasintahan. Pinilit ang dalaga pero somehow, alam ni Romulo na hindi bigay ang pagmamahal niya. Kaya't siguro hindi sila nagtagal. Naging mapaghanap si Romulo at wala namang maibigay sa Cindy. Nakasakay na sila sa taxi na magsalita si Gabriel. "Huwag mo naman akong tulugan. Kausapin mo ako dahil naantok na rin ako." Anang lalaki. "Anong gusto mong pag-usapan natin? Baka gusto mong ikwento sa akin kung bakit kayo nagkahiwalay ni Romulo. Sa palagay ko'y wala kang karapatang malaman yon. It is very personal and it's none of your business." "Karapatan ko, Cindy. Ang lahat ng tungkol sa iyo at sa dati mong nobyo at dati kong kaibigan kailangan malaman ko sa puntong ito." "Anong kinalaman ng paghiwalay namin ni Romulo sa problema mo, Gabriel?" "Wala nga siguro. Curious lamang ako kung bakit nag-break kayo matapos akong..." Hindi ituloy ni Gabriel ang sasabihin dahil naalala nitong baka nakikinig sa kanila ang tsoper ng taxi. Kasi nga ay nagbibintang siya tungkol sa kaugnayan natin, hindi ba? Walang kinalaman sa iyong paghiwalay namin. Na hindi nga niya binanggit ang pangalan mo kaya nagtataka ako na sabihin mong naghinala siyang tayo ay lovers? Amuse sa tanong ni Gabriel. Kung gayon nga ang hinala niya, bakit wala siya nababanggit sa akin? Hindi ka namin napag-uusapan kaugnay nito. Dahil ayaw niya siguro magbukhang isang stupid and jealous man na insecure sa kanyang sarili at sa babaeng mahal nito. Siloso nga si Romulo, unreasonably jealous and possessive na nakakainis na kung minsan. Kaya madalas kami mag-away, palagi kami nagkakainisan. Napanunok si Cindy. Pagkatapos sa iyong paglilitis, naging mainitin ang ulo ni Romulo and he became difficult to get along with. Nagbalik sa alaala ni Cindy ang naging pagbabago ni Romulo. Naging tensyonado ito't madalas ang pag-inom ng alak. Palaging absent sa opisina. Napabayaan itong ilan nitong mga hawak na kaso at si Cindy ang humawak sa mga ito. Parang may bumabagabag sa abogado na mabigat na suliranin. Nakana noon ni Cindy na dinamdam ni Romulo ang pagkatalo ng kaso ni Gabriel at sinisisi nitong sarili. Posible kayang ang guilt ni Romulo ay para sa isang higit na malalim pang dahilan? Sa pagkakanalo nito sa kliyente at hindi sa pagkatalo ng kaso. Romulo became irritable and moody and he drank heavily. Niyaya niya ako mga ibang bansa kami at bitawan ko na daw ang law practice ko dito. Tumanggi akong sumama sa kanya kasi I was not ready for that kind of commitment. Doon na kami nagkasundong magkahiwalay. Hindi malaman ni Gabriel kung hanggang saan ang katotohanan sa mga pinagtapat ni Cindy. Gusto niyang paniwalaan ng babae ngunit maraming marahas na leksyon ang natutuhan ni Gabriel sa buhay. Isa na dito ang hindi basta magtitiwala sa kapwa. Hanggang sa matapos ang kanyang sariling pagsisiyasat, hindi siya dapat magtiwala, kanino man. Lalo na sa babaeng kasama niya ngayon sa taxi. Nagkaroon ito ng malalim na kaugnayan sa lalaking nagkanulo sa kanya. Batid ni Gabriel na kahit kasama nito si Cindy, nag-iisa pa rin ito. Ngunit determinado itong papagbayarin si Romulo sa pagsira nito sa kanyang buhay. Hindi na maibabalik pa ni Gabriel ang mga nawala sa buhay nito sa loob ng 6 na taong nasayang sa loob ng kulungan. Ngunit titiyakin niyang kahit kailan, hindi magkakaroon si Romulo ng kahit isang gabing katahimikan sa buhay nito. Bumaba sila sa harap ng isang grocery sa Cebu at mula dito'y naghanap sila ng makakainan. Gutom na silang pareho. Kailangan mag-check-in tayo sa isang hotel. Biglang hayag ni Gabriel at napatingin dito sa Cindy. Hindi maintindihan ng dalaga ang biglang pagbilis ng pintig ng kanyang puso. Dapat nga marahil. Hindi tayo dapat na nakalantad at kailangan natin kapwa ang pahinga. Huminga siya ng malalim. Kailangan ko ring makapaligo at makapagpalit ng damit. Nanlalagkit ang katawan ko. Ikaw ang magpapalista para hindi ako maging visible. Mungkahi ni Gabriel. Magkahiwalay na kwarto? Umiling si Gabriel. Hindi pwede. Magiging kapuna-puna kung magkakahiwalay tayo. Kailangan magbukang magkasintahan tayo o mag-asawa kaya. Habang kumakain sila, napansin ni Cindy na may 2 pulis na kumakain din sa isang mesang hindi kalayuan sa kanila. Nagpanik ang kalooban ng dalaga at tumungo siya pero hindi nagpahalata kay Gabriel. Steady ka lang. Bulong ng isip ng abogada. Huwag kang mataranta. Papaano niya matutulungan si Gabriel kung ninenervyos siya tuwing makakakita siya ng alagad ng batas? Matagal pa naman marahil bago matuklas ang wala si Gabriel sa Maynila. Ngayon ay alam ni Cindy na kailangan pangalagaan niya si Gabriel. Naniniwala na siya kay Gabriel kahit na nilalabanan niya ito. Naniniwala na rin siya na pinagkanulungan ni Romulo ito at gustong malaman ni Cindy kung bakit. Mahalaga ito para sa kanya.
Nang nasa silid na sila ng pinasukang motel, pabagsak na nahiga si Gabriel sa kama. Pagod na pagod siya at masakit ang kanyang ulo. Pasensya ka na, Cindy. Anito samantalang pinipisil nito ang sentido. Kailangan umidlip ako sandali. Magpahinga ka at matulog. I will take a shower at pagkatapos babantayan kita. Hindi ka ba pagod? Baka gusto mong matulog. Doon na lamang ako sa sofa sa anteroom. No! Nakatulog ako kanina sa eroplano, remember? Diyan ka na sa kama at kapag inantok ako'y mahihiga ako dito sa kabilang tabi. May tiwala naman ako sa'yo, Gabriel. Salamat, Cindy. Hindi ko sisirain ang tiwaling yan dahil kailangan ko yan sa mga sandaling ito. Matapos subarin ng abogada ang kanyang sapatos at sweater, kinuha niyang isa sa mga tuwalang nasa ibabaw ng tokador sa kwarto. Sinulyapan niyang nakapikit na si Gabriel bago niya ito tinalikuran at tinungo ang banyo. Cindy? Yes? Malamlam siyang tinitigan ni Gabriel. Thanks for everything that you are doing for me now. Huwag ka muna magpasalamat. Wala pa tayong nagagawa para sa problema mo. Malaking bagay ang pagsama mo sa akin. For that alone, nagpapasalamat ako ng taus-puso. Okay lang. Sige na, matulog ka na. May pakiramdam ang abogado na gusto niyang haplusin ang noo ni Gabriel. Himasin ito para mapawi ang sakit ng ulo ng lalaki. Mga isang oras lamang na nakatulog si Gabriel. Nanonood ng TV sa Cindy nang magising ang dating pulis at pupungas-pungas na naupo ito sa kama. Tumingin ito sa dalaga. Anong oras na? Mag-aalas 3 na ng hapon. Ako naman ang maliligo. Baka gusto mong subukan tawagan sa telepono si Romulo sa numerong nakasulat sa calling card ito. Okay, susubukan ko. Narinig na Cindy ang tunog ng tubig mula sa shower at alam niyang naliligo na si Gabriel. Nag-direct dialing muna ang abogada sa bahay na Major Aguilar at si Helen ang nakasagot sa kanya. Narito kami sa Cebu ni Gabriel Mercado. Halos pabulong na sabi niya sa kausap. Pupuntahan namin si Romulo. May sinasabi pa si Helen pero pinindutan ni Cindy ang telepono at tinayal niya ang numero ni Romulo. Pwede mong makausap si Attorney Romulo Salvador? Kaswal na sabi ni Cindy. Hindi na po siya connected dito. Matagal na. Anang tinig ng isang babaeng sumagot. But I can give you his forwarding address. I would appreciate that. Thank you. Inilista ni Cindy ang numerong binigay ng sumagot at ang bagong address ni Romulo Salvador. Sinubukan niyang tumawag doon pero walang sumasagot at paulit-ulit na ring lang ng ring ang telepono. Naisip ni Cindy na wala siguro doon si Romulo ng mga oras na iyon. Biglang lumabas si Gabriel mula sa banyo. Napatingin si Cindy sa kanya. Walang suot ang lalaki kundi ang malapad na tuwalang nakatapi sa balakang nito. Basa ang dibdib ni Gabriel. Hanggang sa pusod? Hindi nito natakpan ang tuwalya. Napanunok si Cindy. Hindi siya nagpahalata kay Gabriel ng tataranta ang puso niya. Wala na raw si Romulo sa teleponong nasa calling card. Anang dalaga. Pero nakuha ko ang bagong address at phone number niya. Lumapit si Gabriel para abutin ang papel. Wala sa loob na napaupo ito sa gilid ng kama sa tabi ni Cindy. Uminit ang pakiramdam ng dalaga dahil halos dumikit na sa kanyang katawan ni Gabriel. Nakabukas ang tuwala sa ibabaw ng isang hita ng lalaki. Ang mahabang panahong ipinagtrabaho ni Gabriel sa init ng araw sa bilangguan ay nagpatigas sa pangangatawan nito at nagbigay dito ng primitive masculine build. Namula si Cindy nang biglang tumingin sa kanyang lalaki at nahuli nitong nakatingin siya dito. Ngayon, conscious na si Gabriel sa presensya ng babae sa tabi nito at pilit itong pinagsawalang bahala ito. Bagay na hindi naman madaling gawin. Nagkaroon ng reaksyon ng katawan nito sa isang biological need na matagal na hindi nagkaroon ng katugunan. Hindi dahil sa katabi nito ay si Cindy. Kahit na marahil naging ibang babae ito. Isang normal na lalaki si Gabriel na may lakas na mga pangangailangan at hindi ito nagtataka kung bakit nakakaramdam ito ng paghahangad. Pero hindi nararapat. Wala sa panahon. Magkakaroon ng komplikasyon ng relasyon nila na Cindy kapag nagkataon. Hindi pa siya lubos na nagtitiwala sa abogada. Naging kasintahan to ni Romulo at hindi ka panipaniwalang walang nalalaman ito tungkol sa pagkakanulo ng abogado sa kanya. Napatayo si Gabriel. Isa siyang baliw kung lubusan siyang magtitiwala sa babae. Kung sana hindi na lamang naging kaakit-akit si Cindy. Matulog ka kahit sandali. Pinilit gawing kaswal ni Gabriel ang kanyang tinig. Dito muna ako sa silya at ako naman magbabantay sa iyo. Hindi na kailangan bantayan mo ko. Hindi naman kita tatakasan. Ang ibig kong sabihin para protektahan ka, Cindy. Kahit nakapikit siya, nararamdaman ni Cindy na pinagmamasdan siya ni Gabriel. At kahit anong babala ang isaisip niya para sa kanyang sarili, alam ni Cindy na kapag nagtagal pa sila magkasama ni Gabriel sa ganitong sitwasyon, magiging mapanganib na tukso sa kanya ang binata. At kapag may nangyari, siguradong magkakaroon ng problema. Doon na sila kumain sa loob ng motel. Pupuntahan natin si Romulo mamayang hapon sa bagong address nito, ani Gabriel. Mapapadilim tayo para siguro nasa bahay na ito.
Tumango si Cindy ngunit lumilipad ang isip niya. Ano kaya maging reaksyon ni Romulo kapag nakita nitong magkasama sila ni Gabriel, ang lalaking pinagseselosan nito, at siya? Ano kaya ang mararamdaman niya? Habang patungo sila sa address na binigay ng telephone operator na nilapatan ni Romulo, nag-iisip niyang malalim si Cindy. Hanggang ngayon hindi pa niya matanggap na siya ang naging dahilan para ipagkanulo ni Romulo si Gabriel, na ang pagsiselos ito nag-udyok sa abogado na pabayaan ng kliyente sa pamamagitan ng hindi pagpresenta ng ebidensyang mahalaga sa pagkakawalang sala nito. Ganon nga kaya kababaw si Attorney Romulo Salvador? Naalala ni Cindy ang sumunod na mga buwan pagkatapos mahatulan si SPO3 Gabriel Mercado, ang kakaibang naging mga kilos ni Romulo. Sa kabila ng pagiging tensyonado nito, naging galante ito kay Cindy. Ibinili nito ang nobya ng mamahaling mga lahas at mga imported na kasuotan. Pumunta sila at kumain sa mga class na kainan na dati hindi ma-afford ni Romulo. Nagtaka noon si Cindy dahil wala man silang malaking salary increase sa opisina. Wala namang hawak na malaking kasa si Romulo na talagang pagkakwartahan. Kung hindi nga lamang naging napakahirap na pakibagayan si Romulo noon, hindi sana makikipagkalas dito si Cindy dahil alam niyang mahal din naman siya ng nobyo. Malalim yata ang iniisip mo. Pura ni Gabriel na kinagulat ni Cindy. Si Romulo ba ang inaalala mo? Hindi kumibong dalaga. Alang-alang sa'yo, sisikapin kong maging mahinahon sa aking pakikipag-usap kay Romulo, Cindy. Ani Gabriel, salamat kung ganun. Kiming tugon niya. Ayaw ko lamang naman na magkaroon ng hindi magandang pangyayari. Para sa iyong kapakanan din, Gabriel, remember that you are on a parole. Hindi ko nakakalimutan. Formal na sabi ni Gabriel. Hindi mo na kailangan ipaalala palagi sa akin ang bagay na ito. Ipinarada ng taxi driver sa harap ng isang gusali ang taxi. Ito na ho ang Golden Crown condominium na hinahanap ninyo, anang taxi driver. Binayaran ni Gabriel ang tsuper at dali-dali silang bumaba. Salamat pare, anito. Naka-dark glasses si Gabriel at mabilis ang pagkilos ito. Nagawa nitong iwasan ng security guard na noon ay may inaasikasong isang kotseng pumarada sa tabi ng malaking gusaling kinaroroonan ng condo units. Nakahinga ng maluwag ang dating pulis nung wala silang kasama sa elevator pataas. Nasa ika-4 na palapag ang unit ni Romulo. Gusto mo bang mauna ako sa unit niya? Naitanong ni Cindy at nabigla siya ng dumilim ang anyo ni Gabriel. No way! Akala mo mabibigyan kita ng pagkakataon para mabigyan mo ng babala ang ex-boyfriend mo? Nairita ang abogada. Akala niya may tiwala sa kanyang kasama. Bakit mo pa ako sinama dito, Gabriel? Kung kaya mo naman pala itong gawin mag-isa. Kailangan ko ng saksi kapag nagsabi ng totoo si Romulo. Ikaw ang saksing iyon, Cindy. Papaano kung hindi siya aamin? Aamin siya if he knows what's good for him. Please, magpakahinahon ka sana. Huwag kang gagawa na naman na magpapabalik sa'yo sa kulungan. Sinabi ko na sa'yo. Hindi na ako babalik doon. Halika na. Ang unit ni Romulo ay nasa dulo ng isang mahabang hallway. Carpeted ang gusali kaya walang ingay ang kanilang mga yabag. Eto na. Bulong ni Gabriel at tuminto sila sa tapat ng isang pinto. Kinagat ni Cindy ang pang-ibabang labi niya para labanan ang nagpapamiglas sa panik sa kanyang damdamin. Hindi kumatok sa pinto si Gabriel. Hindi rin ito diniinan ng doorbell. Lalong sumigid ang takot sa mga buto ng dalaga na mapansin niya ang anyo na mukhang dating alagad ng batas. Is there something wrong, Gabriel? Pabulong na tanong ng abogada. Bukas ang pintuan. Napatay ang dalaga sa pintuan ng condo unit at nakita niyang nakaawang nga ito. Bumukas ito sa marahang pagtulak ni Gabriel. Dahan-dahan silang pumasok. Napatta sila kapwa sa may pintuan na noon ay inilak na ni Gabriel. Gulong-gulo ang loob ng unit. Parang dinaanan ng bagyo ito. Nakatumba mga silya, lasta sa mga cushions at throw pillows, bukas at halatang kinalkal ang mga kahon ng mesa at cabinet sa may sala. Napasipol si Gabriel habang ginagala niya mga paningin sa kanyang paligid. Kung sino man ang nanggaling dito, tiyak nitong nahalungkat niyang lahat ng naririto. Ani Gabriel. Pero sino? Bakit? Takang tanong ng abogado at papasok sana ng babae sa kwarto ng unit, ngunit pinigilan siya ni Gabriel. Wag, Cindy. Sandali titingnan ko muna kung ano nasa loob. Anang lalaki. Naghatid ng kaba ang tono ng pananalita ni Gabriel. Lumundag sa lalamunan ng dalaga ang kanyang puso habang sinusunod niya ng tingin ang dating pulis nang pumasok ito sa silid ni Romulo. Pulis pa rin sa puso namin si Gabriel at alam nito kung may nagbabantang panganib. Maya-may narinig ni Cindy nagmura si Gabriel sa loob ng kwartong pinuntahan nito. Namumutla ito nang lumabas. Bakit? Anong nakita mo doon? Huminga ng malalim si Gabriel. Si Romulo. May nauna sa atin dito, Cindy. Patay na siya. Sa pakiramdam ni Cindy, nagsayaw ang mga dingding ng unit. Pati ang kisame nito.
Naging mabuhay ang pagkakatayo niya. Kumapit siya sa gilid ng isang nakatimbawang na silya. Patay? Si Romulo? Sinong... Oh my God! Susugod sanang dalaga sa kwartong pinanggalingan ni Gabriel, pero pinigilan siya ng binata. Huwag ka nang pumasok. Hindi mo magugustuhan na makikita mo. Wala ka nang magagawa para tulungan siya. Pero gusto ko siyang makita. Please. Pagpapumilit ng dalaga kaya binitiwan siya ni Gabriel. Nagimbal si Cindy sa nakitang kalunos-lunos sa anyo ng dating nobyo. Sa ulo tinamaan ito ng baril. Sariwa pandugot halatang kababaril pa lamang dito. Parang tulala ang abogada na lumabas ito. Hinapit siya ni Gabriel sa dibdib nito at hinaplos ang ulo niya. Napahawak si Cindy sa collar ng jacket ni Gabriel na parang dito kumukuha ng lakas. Bakit walang nakarinig ng barilin siya? Himutok ng dalaga. Ginamitan ng silencer ang baril. Ani Gabriel. Cindy, kung may nalalaman ka kahit ano, sabihin mo sa akin ngayon. Pakiusap ni Gabriel. Sinusumpa kung wala akong nalalaman, Gabriel. Tumawag tayo ng pulis, ng ambulansya, dahil baka hindi pa siya patay. Niyugyog na Gabriel ang babae. Patay na siya. Hindi tayo tatawag ng kahit na sino. Gusto mo bang ako naman ang mapagbintangang pumatay sa kanya? Pero saksi mo ko. Magkasama tayo na matagpuan natin siya, Gabriel. Sinong maniniwala? Isang ex-convict na naghihigante, kasamang dating nobya ng biktima. Sino higit na may motibo para patayin si Romulo? Yung pumatay sa kanya. Parang wala sa sariling sagot ni Cindy. Tumingin sa kanya si Gabriel. Tama. At hindi ko hihintaying ma-frame up akong muli. May kinalaman kaya ito sa kaso mo? Tiyak. Dahil may natatakot na baka kumanta sa akin si Romulo. Baka naman nagkakamali ka. Baka naman ito'y robbery with homicide. Look around, Cindy. Nariyan ang mga appliances ni Romulo. TV, VCR, karaoke at ref. Pati yung jewelry box niya sa ibabaw ng dresser niya hindi kinuha. Mga bagay na susunggaban ng sino mang magnanakaw kung robbery nga ang motibo. Nanlumong napapikit si Cindy. Kung ito'y isang frame-up, kailangan umalis na tayo dito, Gabriel, bago pa tayo abutin ng mga pulis. May isang bagay lamang na hindi ko maintindihan, Cindy. Bakit ginalugan ng ganito ang loob ng kondo ni Romulo? Ano ang hinahanap ng killer? What? Gabriel? Bakit, Cindy? Nagpunta ka dito para alamin kay Romulo kung ano talaga nangyari. 6 na taon na nakakaraan. Kung may nag-frame up sa'yo at alam ni Romulo, yun sigurong dahilan kung bakit siya pinatay. Pero tumahimik si Romulo ng mahabang panahon. Bakit iisipin ng killer na ngayon pa ito kakanta? Dahil kilala ka ng killer. Alam nitong pipigain mo mula kay Romulo ang katotohanan. Anong katotohanan? Kung alam ko, sinabi ko na sa'yo sa Manila pa lamang. Hindi mo na sana kailangan kalagdarin pa ako dito sa Cebu. Ganoon nga ba, Cindy? Sarkasikong tanong ni Gabriel. Inis na napatingin dito ang abogada. Kailangan magtiwala ka sa akin, Gabriel. Baka hindi ka aware dito pero you are in deep trouble now. At kasama mo na ako as an accomplice. That makes me an accessory to all of this now. Napatingin si Gabriel sa abogada. Pinag-aralan niya ang mga sinabi nito. Maaaring nag-aartista ito o nagsasabi ng totoo. Maaari siyang makulong muli. Posibleng mapaghinalaan na siyang pumatay sa nasabing sa Attorney Romulo Salvador. Pero ikaw ang saksi na hindi akong pumatay kay Romulo. Sabi nito kay Cindy. Yan ang pagkakamali ng killer. Hindi nito alam na may kasama akong pumunta dito. Kung gayon baka pwedeng tayong tumawag ng polis. Untag ni Cindy. Ako ang magpapatunay na hindi ikaw ang pumaslang kay Romulo. At kapag nahuli ng tunay na salarin, malalaman mo kung sino nag-frame up sa'yo. At kasamang malilibing kay Romulo ang katotohanan. Akala ko ba isa kang mahusay na abogada? Kung gayon, tayong dalawa lamang ang dapat kumilos para malaman ang punot dulo nito. Formal na hayag ni Cindy. Gusto ko ring malaman kung sinong yumari kay Romulo. Gusto ko ring maniwala na kasangkot siya sa ilang katiwalian at gusto kong tuklasin ito. Sino kaya ang taong nasa likod ng pagpaslang kay Romulo? Mahanap kaya ni Gabriel at Cindy ang mga kasagutan sa mga gumugulo sa kanilang isipan? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.